Isang tingin lang sa mga balita, masasabi mo talaga, walang duda na maligalig ang mundo ng tao. Mula sa politika hanggang sa negosyo, hanggang sa bawat pamamahay, ay may nangyayaring tunggalian sa bawat antas ng lipunan. Pero may daigdig na hindi tanaw ng ating mga mata at malamang ay mas matagal pa ito kaysa sa ating sibilisasyon na nakagisnan. Iba ang mga tawag natin o mga pangalan na ginagamit natin para sa mundong ito at sa mga nilalang sa pambihirang lipunan nila. Maligno, engkanto, lamang lupa, multo, aswang at marami pang iba. Mga kapatid, kung sila ay bunga lamang ng ating mga imahinasyon, siguradong mayroon din silang mga katangian na gaya ng sa atin. Ang kanilang mga ugnayan ay ginagabayan din ng mga emosyon at ang ugat ng kanilang mga digmaan ay bunsod din ng mga hangarin na magkamit ng kapangyarihan. Sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, ang pagdadalaga ng isang prinsesa ang magiging banta sa isang kaharian ng mga aswang. Ngunit kung magtatagumpay ba siya na mapaslang, mga kapatid, yan po ang kwentong ating susundan sa isang dula ngayong Biyernes ng Kababalaghan sa Sana Lourdes na atin ang sisimulan. Mga kapatid, ito po ang pamagat ng ating drama. Dapat mamatay ang prinsesa. Sinasabi mo ba sa akin na hindi niyo pa rin nahanap ang prinsesa ng Asbo? Haring Mikael, ginagawa namin ang aming makakaya. Pero maraming taon na ang nakaraan mula nang isilang ang bata. Maaari pong patay na ang kanyang buong pamilya. Alam naman nating itinakas nila ang bata nung sanggol pa ito. At wala nang makapagsabi kung saan sila pumunta. Hindi siya maaaring mamatay. Nakalimutan mo na ba, Lizarda? Kaya itinakas ang bata dahil may taglay siyang kapangyarihan na magagamit lamang niya kapag tumuntong siya ng edad na 18. Opo, mahal na hari. Alam ko po yon. At sa taong ito, nakatakda siyang tumuntong ng 18. Bago dumating ang karawan niya, kailangan maagaw ko ang kapangyarihang taglay ng bata. Kung hindi, tayo ang lilipulin niya. Mahal na hari. Naiintindihan mo ang sinabi ko, Lizarda? Opo. Hindi kayo pwedeng sumuko sa paghahanap dahil 2 buwan mula ngayon, mangyayari ang eklipse. Hudyat ng kanyang pagbabagong anyo. At kapag nangyari yon, mas mahihirapan na akong agawin ang taglay niyang lakas. Muli namin siyang hahanapin. Kilos na, Lizarda! Huwag kayong babalik na mga kasama mo hanggat hindi niyo dala rito ang anak na mag-asawang Asbo. Kapag naagaw ko ang kapangyarihan ng batang Asbo, ako na maghahari sa lahat ng aswang dito sa mundo! Lola! Si Janine to! Narito na kami! Lola Mila? Kanina pa kita hinihintay. Pasok na. May kasama ka. Kaklase mo? Opo, Lola. Si Mara po. Siya si Lola Mila. Lola, ito po si Mara. Best friend ko at classmate ko rin po. Kamusta po? Mano po? Mara. Mabuti. Mabuti naman. Bakit po kayo napaatras? Kasi siguro may pawis na tayong pareho. Ang layo kasi ng nilakad natin pa uwi. Oo nga. Sorry, Lola ha. Amoy araw na kami ni Janine. Hindi. Okay lang yon. Sige na. Maupo na muna kayo. Gusto nyo bang magmerienda? Gumawa ko ng suma na malagkit. Uy, masarap yun, Lola. Sige. Dito ka muna, Mara. Halika, Janine. Tulungan mo ako sa kusina. Opo. Apo, kilala mo bang talaga si Mara? Kaibigan ko na po siya mula elementary pa. Bakit po, Lola? Nang magmano siya, may naramdaman akong kakaiba. Paano pong
Kakaiba. May init na lumabas sa katawan niya. Napaatras ako dahil napaso ako sa lakas ng init na nanggaling sa kanya. Kakaibang enerhiya na hindi taglay ng normal na taong kagaya natin. Normal na tao? Lola naman, parang sinasabi mong hindi normal na tao si Mara. Siguro. Hindi ako sigurado. Lola naman, pinakakaba mo ko eh. Normal yan si Mara. Magkababata pa nga kami at mula nun, hindi ko naman naranasan yung sinasabi mong enerhiya na mainit na yan na galing kay Mara. Imahinasyon mo lang siguro yun, Lola. Hindi pa ako nagkamali sa kutob ko, Janine. Pero Lola... At kaya siguro namatay ang lolo mo nitong nakaraang buwan para mapilitan akong lumipat dito sa bahay nyo at bigyan ka ng babala tungkol sa Mara na yan. Huwag mo namang sabihin yan, Lola. Bait-bait ni Mara eh. Basta mag-ingat ka. May kakaibang taglay na espiritu ang Mara na yan. Hindi ka dapat lubos na magtiwala sa kanya. Abel, hindi kaya panahon na para ipaalam natin kay Mara ang lahat? Juana, pinag-usapan na natin to. Hindi niya dapat malaman. Oo nga, pero malapit nang mangyari ang eclipse. Hindi natin mapipigil ang dapat mangyari. Kung hindi niya alam, walang magbabago. Kahit mangyari ang eclipse. Hindi totoo yan. Alam nating pareho na itinakda si Mara na maging prinsesa pag sumapit na siya sa tamang edad. At kahit saan pa natin siyang itago, magbabago ang kanyang anyo at malalaman niya kung sino at ano talaga siya. Poprotektahan natin siya, Juana. Hindi sapat na protektahan natin siya, Abel. Kailangang ipaalam na natin sa kanya para magamit na niya ng tama ang kapangyarihang tataglayin niya. Pero mabibigla si Mara. Ano ang gusto mo, Abel? Pumili ka. Mabigla siya at hindi niya magamit ng tama ang kanyang kapangyarihan? O ipaalam natin ang lihim ng ating pamilya para maging handa siya sa nagbabantang laban? Juana. Nakikiusap ako sa'yo. Ikaw ang ama. Ikaw ang nararapat na magpaliwanag nito sa kanya. Hindi pa panahon. 2 kabilugan na lang ng buwan ang nalalabing panahon. Pagkatapos, mangyayari na ang eclipse. Ayokong mapahamak si Mara. Tiyak na hinahanap na siya ng mga gabunan. Ang mga gabunan, sila ang mortal na kaaway ng ating lahi. Lola, papasok na po ako. Teka, Janine. Dalhin mo to. Ano to? Maliit na bote? Ano po itong nasa loob nito? Langis. Dinasalan ko ang langis na yan para protektahan ka sa anumang maligno. Maligno? Uso pa ba yun? Di naman po yan totoo, Lola. Huwag kang tumawa, Janine. Basta sundin mo na lang ako. O sige na. Itatago ko na lang to sa bag ko. Pero teka, paano ko poprotektahan ito? Kung may masamang elemento na malapit sa'yo, kukulong lang sa loob. At depende sa lakas ng pwersa ng elementong ito, maaaring mabasag din ang bote. Pag nangyari yan, kung sino ang pinakamalapit sa'yo, nasa kanyang masamang elemento. Kumbinsihin mo siyang magpagamot sa akin. Tutulungan ko siyang makalaya sa elementong ito. Nakakatakot naman, Lola. Sana hindi kumulo ang langis habang dala ko to. Sana nga. Sige na. Umasok ka na sa eskwelahan. Opo. Mag-ingat ka, Apo. Mag-ingat sila sa akin. May langis yata akong pangontra. Hindi naniniwala ang aking apo. Pero alam ko, tama ang kutob ko. Si Mara ay may taglay na kapangyarihan pero hindi ko lang matukoy ngayon kung ano ito. Dito na lang tayo sa bench kumain.
Puno ang kantin eh. Daming tao. Oo nga, mabuti nakabili pa tayo ng pagkain. Teka, ilalabas ko tong bote ng langis sa bag ko. Baka kasi tumapon sa loob eh. Mamamansyahan yung mga gamit ko. Si Lola kasi. Bakit may dala ka niyan? Si Lola, pinilit ako. Panlaban daw to sa maligno at masasamang elemento. Talaga? Nakakatawa naman ang lola mo. Pero Janine, tingnan mo. Parang kumukulo ang langis sa loob ng bote. Oo nga, no. Pero, tayong dalawa lang naman ang nakaupo rito sa bench, di ba, Mara? Anong ibig sabihin ng pagkulong ng langis? May mapanganib daw na elemento. Nabasag ang bote! O ingat ka baka matapon sa pagkain mo. Mara? Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Kanina kasi, nang ibinigay ni Lola to, pinagtawanan ko lang siya. Hindi ako naniwala, pero nabasag ang bote na hindi natin hinahawakan. At ikaw lang naman yung kasama ko rito eh. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong puntahan si Lola. May elemento ka sa katawan na dapat matanggal. Ha? Ano bang sinasabi mo, Janine? Gutom lang yan. Nung una, ayoko ring maniwala kay Lola eh. Pero dalawa tayong nakakita. Kumulo yung langis, kusang kumulo kahit wala tayong ginagawa rito. At biglang nabasag ang bote. Kitang-kita mo naman, di ba? Ibig sabihin? May sabi ka? Hindi ko alam. Si Lola lang ang makakapagsabi. Kaya please, sumama ka na sa akin mamaya sa bahay para matulungan ka ni Lola. Bitiwan niyo ako! Anong klase kayong halimaw? Malalaking aso na kulay itim at nagsasalita! Lizarda, naaamoy ko ng kanyang dugo at ang buo niyang katawan. Sariwang-sariwa. Pero ang mga gabunan, hindi kumakain ng sariwa. Opo, mahal naming hari. Alam ko na ang gagawin sa kanya. Pero maliwanag pa! Tanghaling tapat! Mga aswang na hindi takot sa liwanag! Tumahimik ka! Lalo magiging mabilis ang iyong kamatayan! Hindi! Wag! Wag! Walang pagkakataon para makausap ko si Mara. Palagi siyang abala sa pag-aaral niya. Kailangang kausapin mo siya, Abel. Malapit na ang kanyang kaarawan. Oo, Juana. Alam ko yan. Pero kailangan din nating kumain mamayang gabi para busugin ang isang bahagi ng ating pagkatao na hindi normal. Ang mga asbo na tulad natin, sa gabi lamang nagpapalit ng anyo at pwedeng mambiktima. Kailangang muli nating hintayin na matulog ng mahimbing si Mara. Oo, tama. Hindi niya dapat makita ang lahat. Pero bakit wala pa siya? Dati-rati, ganitong oras ang uwi niya galing sa school. Ano po ang umuusok na yan? Insenso. Yan ay para linisin ang paligid sa anumang sagabal sa gagawin kong pagtatawas sa'yo. Ano po yung pagtatawas? Gamit ang isang plangganang may tubig. Papatakan ko ito ng kandila at kung anong mabubuong larawan. Yun ang elementong nasa sayo. Naniniwala po talaga kayong may sanib ako? Hindi ako sigurado, Mara. Pero merong hindi normal sa'yo. At yan ang aalamin natin sa oras na ito. Sige po, kayo na pong bahala. Lola, ito na po ang plangganang may lamang tubig at nasa bulsa ko ang mga kandila. Baka kasi mabasa eh. Sige, Janine. Ibaba mo na rito sa mesa. Ayan po. Nasindihan ko na rin po ang mga kandila. Sige. Maupo ka na sa tabi ni Mara. Sisimulan ko na ang ritual. Huwag kayong kokontra.
Hindi po, sigurado pong wala kayong makikitang kakaiba riyan kasi wala naman po akong nararamdamang masama at... Hush! May lumilitaw ng anyo sa mga kandilang na ipatak ko sa tubig. Lola, nanlaki po ang mga mata niyo. Hindi. Ano pong nakita niyo? Lola, sabihin niyo na sa amin. Anong nakita niyong anyo sa mga patak ng kandila? Mara, nakita ko sa pagtatawas ang iyong tunay na pinagmulan. Ano po? Ano pong tunay na pinagmulan? Isang babae at isang lalaki ang anyong ipinakita sa akin sa pagtatawas ko. Sila ang magulang mo, pero ano po? Merong kakaiba sa kanilang mga itsura. Ano po yun, Lola Mila? Araw-araw ko silang kasama pero wala pong kakaiba sa kanila eh. Paano ko sasabihin sa iyo, Mara? Maaaring hindi ka maniwala. Lola, nakatingin pa rin po kayo sa planggana ng tubig. Wala naman kami nakikitang na buong larawan maliban sa mga patak ng kandila sa tubig. Oo nga po, mga patak lang ng kandila. Yun lang ang nakakita namin. Pero kayo po, Lola, parang natatakot ka kanina eh. Dahil hindi karaniwan ang nakita ko. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, Mara. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Paano mo siya magagamot, Lola, kung hindi niya malalaman ang mali sa kanya? Hindi pwedeng sabihin dahil hindi ito isang sakit o isang sanib na pwedeng palayasin. Hindi sakit, hindi rin sanib. Kung ganun, ano po? Ito ang totoong ikaw, Mara. Ang totoong lahi na iyong pinanggalingan. Anong lahi po? Anong totoong pinanggalingan? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Hindi ako ang dapat magsabi sa'yo. Sa tamang panahon, ikaw mismong makatutuklas nito. Pero may ibibigay ako sa'yo. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Dahil nakikita ko rito sa mga patak ng kandila sa tubig, may magtatangka sa buhay mo. At malapit na sila. Hindi ko lang matukoy kung sino o ano sila. Pero malapit na sila, Mara. Malapit na. Mula nang umuwi ka, anak, tahimik ka lang. May problema ba sa school? Wala po, tatay. Pagod lang ako. Sige, magpahinga ka muna. Tatapusin ko lang ang pagluluto ng hapunan natin. Si nanay po. Lumabas. Hahanap ng hayop na... Ang ibig kong sabihin, hahanap siya ng pet na iriregalo sa birthday mo. Malapit na ang kaarawan mo, anak. Oo nga po, pero hindi ko naman kailangan ng pet. Baka po hindi ko rin maalagaan ng maayos kasi lagi po akong nasa school. Okay lang, Mara. Kami ang mag-aalaga kapag nasa school ka. Tatay? Oh, ano pa? May tatanong ka pa? Wala na po. Sige, magpahinga ka muna. Tatapusin ko ang pagluluto. Nahihiwagaan pa rin ako sa sinabi ng lola ni Janine. Kung hindi lang ako nahihiya kay Janine, gusto kong sabihin sa kanya baka nababaliw ng lola niya eh. Baka tinatakasan itong lungkot sa pagkamatay ng lolo niya. Pero bago ko umalis sa kanila, binigyan ako ni Lola Mila nitong langis. Benditadong langis daw to at mamayang gabi, ipahid ko raw to sa buo kong katawan para walang makaamoy sa akin na masamang elemento. At pag sa tingin ko tulog na raw ang magulang ko, lumabas ako ng bahay, magkubli at abangon ko kung lalabas ba sina tatay at nanay. Teka, hindi pa delikado yun? Lalabas ako nitong bahay ng alanganing oras? Pero sabi ni Lola Mila, dito ko raw malalaman ang sagot sa mga tanong ko sa kanya kanina. May isa pa pala siyang sinabi. Dahil bilog ang buwan ngayon, tiyak na magliliwanag ang sinag nito at hindi raw ako dapat matamaan ng sinag ng buwan dahil mawawala ng bisa ang langis na ipinahid ko sa buo kong katawan. Ay, nakakapagtaka ang lahat ng to. Isang hiwaga na bigla na lang dumating sa buhay ko kung kailan malapit na ang 18 kaarawan ko.
Naniwala ba si Mara na naghahanap lang ako kanina ng pet na bibilhin para sa kanya? Oo, Juana. Sa tingin ko. Pero nakahanap ka na ng lugar na maraming hayop. Oo, medyo malayo rito. Pero maraming alagang manok at baboy. Mabubusog tayo mamaya. Hindi natin gustong makaperwisyo ng kabuhayan ng ibang tao. Pero mas mabuting mga alagang hayop ang kainin natin kesa lamang loob ng mga tao. Oo, Juana. Mula nang itakas natin si Mara upang maging ligtas laban sa mga gabunan. Mula noon, hindi na rin tayo tumikim ng laman loob ng tao. Pero malapit nang dumating ang takdang sandali na kailangang aminin na natin kay Mara kung ano talaga tayo. Salamat. Naniwala si tatay at nanay na gagawa kami ni Janine ng project sa school kaya kailangan ko mag-overnight sa kanila ngayon. Pero ang totoo, magbabantay ako magdamag para tingnan kung lalabas sila ng bahay. At nang makita kong sinasabi ni Lola Mila, nasagot sa mga tanong ko sa kanya. Lola, sigurado ka ba sa nakita mo sa pagtatawas? Oo, Janine. Kaya sana, sundin ni Mara ang lahat ng ipinayo ko. Ibig sabihin, nakita mo ang anyo ng parents niya? Nakita mo kung ano talaga sila? Oo, Apo. Pero bakit hindi niyo po sinabi kay Mara? Mas mabuting siya mismong makatuklas kung ano ang kanyang mga magulang. Bakit? Dahil magiging ganon din siya. Hindi niya ito matatakasan dahil yun ang lahi nila. Anong lahi? Lola, ano pong lahi? Malalaman mo rin, Apo. Pag nagpalitan niyo si Mara, mapuputol na rin ang inyong pagkakaibigan. Ha? Hindi! Bakit mo sinabi yan, Lola? Pero best friend ko si Mara. Mula pagkabata namin, magkaibigan na kami. Siya lang yung best friend ko po. Apo, hindi naman nagbagong pagkakaibigan niyo. Pero sinabi kong mapuputol na ito dahil magbabago ng kapalaran ni Mara. Mas mananaig na ang lahing pinagmulan niya at hindi na natin siya makakasama pa. Bakit po, Lola? Bakit hindi niya pa rin po sinasagot yung tanong ko? Ano nga po ba talaga si Mara? Ano ang lahi nila? Bilog ng bilog pa rin ang buwan. Pero tuwing titingala ako para tingnan ito, parang nakakaramdam ako ng kalungkutan. At bumukas ang bintana ng kwarto ni nanay at tatay. Ha? Ano yun? Dalawang higanting aso, halos yung laki na ng kalabaw ang lumabas mula sa kwarto ni tatay. Mahabang pangilan. Papunta sila rito kung saan ako nagtatago. Ay, hindi na ako nakakakita. Malayo na sila. Hindi. Hindi. Ito pala ang nakita ni Lola Mila sa pagtatawas niya. Kaya gano'n na lang ang takot niya kanina. Ito ang nakita niya. Anyong asong mga magulang ko. Pero ano talaga sila? Bakit nagbago ang kanilang anyo? Kung nagkaganyan sila, ganyan din pag magiging anyo ko. Pero paano? Bakit? Bakit? Mara, bakit ka narito? Akala ko doon ka matutulog kina Janine. Nagsinungaling po ako. Ang totoo po, nagkubli lang ako sa labas para bantayan kayo ni nanay. Para hintayin kung lalabas kayo. Naghintay sa labas? Mara? Ano bang sinasabi mo?
Baka pinaglalaroan ka ng isip mo. Magdamag kang gising. Lutang ng isip mo, anak. Mabuti pa, matulog ka na. Mag-absent ka na lang sa school ngayon, ha? Hindi po lutang ang isip ko. Nakita ko kayo kagabi. Lumabas kayo sa bintana. Abel, nakita niya yung... Anong nakita mo, Mara? Anyong aso po kayong dalawa. Malalaking aso na may mahabang pangil. Bakit hindi ka namin naamoy o nakita? Sa ganoong anyo, matalas ang pang-amoy namin. Tinuruan po ako ng lola ni Janine. Nagpahid po ako ng benditadong langis para hindi ako maamoy ng sinumang elemento o maligno. Hindi na namin itatanggi. Dahil kailangan mo na rin itong malaman. Ano po ba talaga kayo? Bakit niyo ito inililihim sa akin? Mga halimaw ba kayo? Ako? Magiging halimaw rin ba ako? Maupo ka muna, Mara. Ipaliliwanag namin sa iyo ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Kami nga ang nakita mo kagabi. Kami ang anyong aso na nakita mo. Lumabas kami dahil gabi-gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, nagbabago ang anyo namin. Nagiging higanteng aso kami na kailangan uminom ng dugo ng tao. Sariwang dugo ng tao. Mga halimaw nga kayo. Hindi kami halimaw, anak. At gabi-gabi, nilalabanan namin ang udyok na pumatay ng tao. Kaya't dumadayo kami sa lugar na maraming hayop. Yun ang pinapatay namin. At iniinom namin ang sariwa nilang dugo. Pilit kaming nagpakatao dahil gusto naming manatili ka ring tao. Galing tayo sa lahi ng mga asmo. At nung isinilang ka, may humula sa iyo na ikaw ay magiging prinsesa. Pinakamakapangyarihang prinsesa. Pero tataglayin mo lang ang kapangyarihang ito sa 18 taon ng iyong kaarawan. Nakarating ang balitang ito sa kalaban naming mga gabunan at ipinadukot ka ng kanilang hari para agawin ang kapangyarihang taglay mo. Kaya ay tinakas ka namin. Lumayo kami sa mga asbo at pinalaki ka namin bilang normal na tao. Hindi ako makapaniwala. Pinalaki niyo ako bilang normal na tao, pero hindi pala ako tao. Hindi tayo tao. Mara, anak, kailangan tanggapin mo kung ano tayo. Dahil darating ang araw, kailangan mong ipagtanggol ang ating lahi. Anong lahi? Lahi ng mga higanting aso na kumakain at umiinom ng dugo ng tao? Ayokong maging katulad niyo! Hindi lang tayo aso, Mara. Tayo ay mga asbo. Isang makapangyarihang lahi ng aswang. Apo Rama! Natagpuan na namin sina Abel at Juana. At ang bata, buhay? Hanggang ngayon? Opo, malapit na ang kanyang kaarawan. At pag natakpan ng buwan ng araw, malalantad na ang kanyang kapangyarihan. Tama, Apo Rama! Paano niyo sila nahanap? Nagpadala ng mensahe si Abel. Ako pong nakatanggap. Agad naming pinuntahan ang lugar nila. Nakumpirma namin sila ang mga nagpadala ng mensahe. Natutuwa ako sa balitang ito, pero natatakot din ako. Bakit po? Tiyak na hinahanap siya ng hari ng mga gamunan, si Mikael. Tama po! Babalik na ba sina Abel at Juana rito? Mabibigyan natin sila ng proteksyon kung narito sila. Ayaw pa rin po nilang bumalik. Tutol daw ang anak nila na maging aspo. Pero wala siyang magagawa. Yun ang nakasulat sa propesiya. Kapag nangyari ang eklipse, siya ang magiging prinsesa ng mga aspo. Kung hinahanap sila ni Mikael hanggang ngayon, nasa panganib ang dalaga nilang anak, si Mara. Tama ka la. Kaya bumalik ka. Magsama ka ng mga asbo para sila ay protektahan. Pasensya na, Mara. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola Mila? Hindi kita matutulungan na mabago ang kapalaran mo
magiging aswang ka sa ayaw o sa gusto mo. Pero gusto ko pong manatiling tao, normal na tao. Hindi na kita matutulungan. Lola Mila, sa ngayon, ang tanging proteksyon na maibibigay ko sa'yo ay ang langis. Patuloy mo itong ipahid sa katawan mo tuwing lalabas ka ng bahay. Sa gayong paraan, hindi ka maaamoy ng kalaban ng inyong lahi. Ang langis? Kalaban ng aming lahi? Oo, Mara. Huwag mong kalimutan. May banta sa buhay mo. Hindi ko alam kung sino ang mga ito at anong itsura nila. Pero ang malinaw, kalaban sila ng lahi ninyo. Pero ikaw ang hinahanap nila. Bakit po? Dahil nasa iyong kapangyarihang kailangan nila. At pagdating ng kaarawan mo, saka ito lalabas sa iyong katauhan. Lalabas po ang ano? Ang walang kapantay na kapangyarihan. Mamimiss kita. Kapag nagbago na ang kapalaran mo. Hindi naman ako titigil sa pagpasok sa school. Sabi ko kay Lola Mila, pipilitin kong patuloy na mamuhay ng normal. Normal na tao. Mara, gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano eh. Okay lang, Janine. Sapat nang narito ka para makinig sa akin. Uy, kapag naging aswang ka na, wag mo akong papatayin na. Ano ka ba? Hindi ko yan magagawa. Best friend kaya kita. At hindi rin kita isusuplong sa kahit kaninong kapangyarihan. Mananatiling lihim natin ang tungkol sa iyong totoong pagkatao. Tamang naamoy ko. Siya ang nasa propesiya. Siya ang anak ni na Abel at Juana. Pero hindi ko siya pwedeng lapitan. Kailangang ipaalam ko agad ito sa aming hari. Oh, ano bang hinahanap mo sa bag mo? Naalala ko kasi ang bili ng lola mo, yung langis. Dapat akong magpahid tuwing lalabas ng bahay para hindi ako maamoy ng kalaban. Pero ngayon ko lang naalala eh. Nakalimutan kong magpahid kanina sa pagmamadali kong pumasok dito sa school. Baka naiwan mo sa bahay. Siguro nga. Hayaan mo na. Narito naman na tayo sa school eh. I'm sure walang panganib dito. Walang masamang elemento rito. Maliban sa akin. BFF, hindi ka masama. Alam ko yun. Pag nagpalitan niyo na ako, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Patay ba ako o mapipigil ko ang sarili ko? Ipagdarasal kita, Mara. Ano man ang mangyari, kaibigan mo ko. Hindi ako papayag na magkalayo tayo. Anong sinabi mo, Lizarda? Nahanap niyo na ang anak ni na Abel at Juana? Opo, Haring Mikael. Alam ko na kung nasaan siya. Sinundan namin siya hanggang sa tirahan nila. Ako mismo ang kukuha sa kapangyarihang ibinigay sa kanya. Pero hindi po ba mapanganib ang gusto niyong gawin? Lapastangan! Sino ka para pagdudahan ang kaya kong gawin? Patawan, mahal naming hari. Ayoko lang na mapahamak kayo. Ngayon din, pupuntahan natin sila. Ngayong gabi ang huling pagbibilog ng buwan. Kapag nangyari ang eklipse, mahihirapan na akong kunin ang kapangyarihan sa kanya. Magkakaroon na siya ng karunungan kung paano niya ito gagamitin. Opo, mahal na hari. Ngayong gabi ang mga gabunan ang magmamay-ari ng kapangyarihan na ibinigay sa mga asbo. Sa akin ang huling halakhak! Patutunayan ko yan! Abel, pumunta na kayo rito ni Mara.
Kakain na tayo. Hindi pa umuuwi si Mara. Mukhang tumambay na naman sa bahay ni Janine. Hindi pa rin niya matanggap kung ano ang nakatakda para sa kanya. Ganun na nga. Pero sana makita niya ang paborito sa kanya. Siya ang pinili ng mga nakatatanda na magmamana ng kapangyarihang walang kapantay. Abel. Bakit, Juana? May naaamoy ako. Masangsang. Malansa. Amoy ng mga kabunan. Narito sila! Heto ang bagong supply ng benditadong langis. Sa susunod, bago ka maubusan tulad ng nangyari ngayon, pumunta ka na sa akin. Igagawa agad kita. Opo, Lola Mila. Magpahid ka na ng langis bago ka umuwi sa inyo. Madilim na sa labas, delikado para sa iyo. Opo, sige po. Maraming salamat po sa malasakit niyo, Lola Mila. Huling kabilugan ng buwan ngayong gabi. Mag-iingat ka, Mara. Malaki ang responsibilidad na nakaatang sa balikat mo. Bakit madilim sa bahay namin? Ganitong oras, dapat bukas na ang ilaw sa loob at labas ng bahay, ah. Naaamoy akong malansa. Masangsang. Hindi! May mga nilalang na nakapaligid sa bahay. Mga asong itim. Mahaba rin ang pangil nila. Ito bang sinasabing kalaban ng aming lahi? Mahal na prinsesa! Sino ka? Isa akong asbo. Narito ako para protektahan ka. Hanggang matupad ang pagpapalit anyo mo. Pero may mga asong nakapaligid sa bahay namin. Sinong mga yan? Sila ang mga aswang nagabunan. Kalaban ng ating lahi. Bakit ako maniniwala sa iyo ngayon lang kita nakita? Magpapakita ako sa iyo sa anyong asbo. Naging aso ka kahawig na itsura dati ni tatay at nanay. Ngayong naniniwala ka ng kakampi mo ako, babalik ako sa anyong tao. Kung kalaban ang nakapaligid sa bahay namin, kailangan tulungan ko ang aking mga magulang. Ikaw, dapat kayong tumulong. Hindi ko sila kayang ipagtanggol. Kulang ang aking lakas. Kung ganon, ako nang bahala. Hindi, Mara. Hindi pa panahon. Bukas, kapag nangyari ang eklipse, magiging ganap ang inyong kapangyarihan. Saka mo sila ipagtanggol. Pero maaaring huli na ang lahat. Bitiwan niyo ako! Anong gagawin niyo kay Juana? Sabihin niyo sa akin kung nasaan ang anak niyo! Wala! Wala kaming anak! Bitiwan niyo kami! Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kapag hindi niyo itinuro sa akin kung nasaan ang anak niyo, dito mismo, tatapusin ko kayo! Hindi! Papatayin niya ang magulang ko! Huwag kang lalapit sa kanila. Wala ka pang kapangyarihan, Mara. Kailangan manatili tayo sa pinagkukublihan natin. Naganyong aso ang magulang ko pati na nagbanta sa kanila. Kailangan manatili tayo rito. Wala tayong magagawa sa ngayon. Papatayin nila ang magulang ko. Pinagtutulungan nilang lapain ang mga magulang ko. Mara! Alam kong nasa paligid ka lang. Hindi ko alam kung bakit hindi kita naaamoy. Pero babalik ako para tapusin din kita. Walang ibang makikinabang sa kapangyarihan mo, kundi ako! Si Haring Mikael! Ang hari ng mga gabunan! Mahal na hari, patay na yata sina Abel at Juana. Hindi na sila magtatagal. Iwan na natin sila. Tayo na, Lizarda! Mga hayop sila! Mga hayop na gabunan! Umalis na sila. Pwede na tayong lumapit sa bahay ninyo. Nanay! Nanay! Wala ng buhay ang nanay mo. Naubusan siya ng dugo. Mara! Tatay! Tatay! Abel!
Hindi namin kayo na ipagtanggol. Kulang ang lakas namin. Pero ipinagbili ni Apo Rama na protektahan namin si Mara hanggat sumapit ang eklipse. Siya ang prinsesa! Oo, alam namin. Siya ang nakatakdang maging prinsesa. Paalam. Tatay! Wala na si nanay. Huwag mo kong iwan, tatay! Mara, ipaghiganti mo kami. Opo, tatay. Uubusin ko sila. Pag tinaglay ko ng kapangyarihan, uubusin ko ang lahing gabunan. Ipaghihiganti ko kayo! Mahal ka namin, Mara. Tatay! Wala na siya, Mara. Pareho na silang walang buhay. Hindi! Hindi! Tayo na! Mara! Kailangang isama na kita sa aming kuta. Sa lugar ng mga asbo. Paano ang aking magulang? Hindi ba natin sila ililibing ng maayos? Magiging abo sila. Tatangayin ng hangin. At magiging kaisa na ng kalawakan. Sa ganyang paraan ba namamatay ang mga asbo? Oo, Mara. Gusto ko makita na maging abo sila. Magtatabi ako ng kanilang abo. Ayokong basta na lang silang maging kaisa ng kalawakan. Gusto kong may alaala ako ng aking mga magulang. Pero Mara... Hayaan mo akong magluksa! Pabayaan mo muna akong magluksa! Nagiging abo na sila. Nanay! Tatay! Ayan na ang hangin. Hindi! Wag! Akin wag pagtakayin ang abo ng nanay at tatay ko! Kailangan ko makapagtabi dito sa bulsa ng bag ko bago sila tuluyan tangayin ng malakas na hangin! Dadakot ako ng mga abo! Nanay ko! Tatay ko! Dapat manatili kayo sa tabi ko! Tama na, Mara. Tama na. Sapat na ang nailagay mong abo sa bulsa ng bag mo. Natangay na sila ng hangin. Paalam! Nanay! Tatay! Mahal ko kayo! Ipaghiliganti ko kayo! Pangako! Bibigyan ko ng katarungan ang ginawa sa inyo ng hari ng gabunan! Janine! Tapos ka na bang magsampay? Hindi pa, Lola. Marami kasi itong nilabhan natin eh. Tutulungan na kitang magsampay, Apo. Mabuti na lang mainit ang sikat ng araw. Bago magtanghali, matutuyo na tong... Lola? Lumabo ba ang paningin ko o talagang dumidilim? Nagkakaroon ng eklipse. Eklipse? Oo, tatakpan ng buwan ang araw. Pansamantalang didilim. Pero magliliwanag ding muli. Ah, natakot ako. Akala ko kung ano na yung nangyari. Teka, si Mara ba itong natatanaw kong palapit dito sa atin? Oo nga po, Lola. Birthday na ngayon ni Mara. Pero bakit may bahid ng dugo yung damit niya? Janine! Lola Mila! Mara, ano nangyari? May dugo ang damit mo. May sugat ka ba? Naaksidente ka? Pinatay ng kalabang aswang ang magulang ko. Naging abo na sila, Janine. Lola Mila, narito ang nadakot kong abo nila. Sa bag ko, ang kabuuan nila tinangay na ng hangin. Bahagi na sila ng kalawakan. Mara, ito na ang araw na makikita mo ang tunay mong anyo. Ihahabilin ko po sa inyo ang abo ng magulang ko. Akin ang bag. Dumilim na! Ganap na ang eklipse! Nagsisimula ka na magbago ng anyo, Mara. Aalis na ako bago ko kayo masaktan. Babalik ako, Lola Mila. Gawin mo na ang dapat mong gawin, Mara. Magiging aswang ka na, pero naniniwala kaming mananaig ang kabutihan sa puso mo. Ganap ka ng aswang, Prinsesa Mara.
Ibinibigay ko na sa iyo ang paintulot na mamuno sa lahi ng mga asbo. Pag naramdaman mo ang uhaw sa dugo na siyang bumubuhay sa ating katawan, maaari kang pumatay at gawin ang gusto mo. Inumin ng dugo ng tao, kainin ang laman loob na naisin mo. Hindi ako papatay ng tao. Hindi ako magiging katulad niyo! Ang nakatakda ay nakatakda na. Mangingibabaw sa iyo ang pagiging asbo at ang pagpatay ay magiging natural sa iyo. Ikaw na ang pinakamakapangyarihan sa mundo ng mga aswang at wala nang makakatalo pa sa iyo. Apo Rama, handa na akong maglingkod sa lipi ng mga asbo. Pero pahintulutan mo akong tapusin ang isang bagay. Ano ang kailangan mong gawin, mahal naming prinsesa? Papatayin ko ang tumapos sa aking mga magulang, si Haring Mikael! May mga tanod na asong gabunan. Sila ang una kong tatapusin. Sige, lumaban kayo! Mahal na Haring Mikael, dumating na si Mara! Hindi ko na siya kailangang puntahan. Hinanap niya na ang ating kuta. Lalong mabuti yon. Ganap na po siyang aswang. Nilapa niya mga tanod na gabunan sa labas ng ating kuta. Hindi pa niya alam gamitin ang kanyang kapangyarihan. Maaagaw ko pa ito sa kanya, Lizarda. Pero, mahal na hari, hindi ba mas mabuting magtago tayo? Sabi ng propesiya, walang katulad ang magiging kapangyarihan niya. Lapastangan! Walang aswang na mula sa lahi ng gabunan na duwag. Patawad, mahal na hari. Ako mismo ang haharap sa prinsesa ng mga asbo. Pero, mahal na hari! At kapag naisali na sa akin ang kapangyarihan ni Mara, ikaw ang una kong tatapusin. Duwag na gabunan! Huwag po! Tapat ako naglilingkod sa inyo! Huwag niyo akong patayin! Narito ako! Kanina pa, Mara! Saan ka galing? Hindi kita nakita! Yan ang isang bagay na hindi mo alam. Kaming mga gabunan ay maaaring magpalit anyo anumang oras, araw man o gabi. Maaari kami maging aswang. At sa sobrang bilis naming kumilos, hindi mo makikita kung nasaan na kami. Kahit mabilis kang kumilos, matatamaan din kita! Huwag na tayong mag-aksaya ng oras! Ikaw ang nag-aaksaya ng oras ko! Tumigil ka sa pag-iwas! Hindi ko sinasayang ang oras mo! Pinaglalaroan lang kita! Hindi mo alam kung ano ang taglay mong kapangyarihan, kaya't hindi mo ito alam gamitin! Alam ko! Alam ko kung anong kapangyarihan ko! Kung alam mo, bakit hindi mo masundan ang mabilis kong pagtalon mula sa likod mo at papunta sa iyong harapan? Nasugatan na kita. Kapag hindi na ampat ang pagdurugo, manghihina ka at maaari na kitang isabit sa puno hanggang mawalan ka ng buhay. At saka ko unti-unting kakainin ang kabuuan mo. Ganyan kaming mga gabunan. Pagmamasdan namin ang paghihirap ng aming biktima hanggang malagutan siya ng hininga at saka lamang namin pagpipiestahan. Inakaya mo ang maliit na sugat na ito ay magpapahina sa akin. Tumingin ka mabuti! Hindi! Mabilis na nagdigam ang sugat na ginawa ko! Ako naman! Hindi mo na gawang tumalo ng malayo, kaya tatapusin na kita! Lalabanan kita, Mara! Ako ang karapat-dapat sa kapangyarihang ibinigay sa'yo! Ako ang dapat maging hari sa lahat ng mga aswang! Kaya kang mangyari yan!
hindi pa bumabalik si Mara. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi pa tapos ang pakikipaglaban niya. At dahil bumalik na ang liwanag ng araw, baka matalo siya. Bakit po? Ang kapangyarihan ng lahi nila ay sa dilim lamang nagkakaroon ng lakas. Kapag lumiwanag na, nangihina sila at bumabalik sa pagiging tao. Ano po ang pwede nating gawin, Lola? Hindi ko alam, Janine. Ang lahat ay nakasalalay na sa kapangyarihang taglay ni Mara at kung paano niya ito gagamitin. Patuloy silang naglalaban. Hindi po ba natin sila tutulungan? Hindi ba natin tutulungan ang prinsesa? Kailangan matutuhan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pero natapos na ang eklipse. Bumalik na ang liwanag ng araw. Tsak nahihina na ang prinsesa. Dahil nagkakaroon ng tayo ng lakas. Nagpapalit anyo lamang tayo kapag gabi na. Kapag madilim na. Hindi ko alam kung may limitasyon ang lakas ng ating prinsesa. Pero ang propesiya mismo ang nagsabi, walang katulad na magiging kapangyarihan niya. Paulit-ulit kitang nasusugatan, pero paulit-ulit din naghihilom ang sugat mo! Dahil ibinigay na sa akin ang kapangyarihang walang katulad. Hindi! Hindi! At ang mga sugat mo, patuloy na dumurugo. Hindi ako susuko sa'yo! Ako ang hari ng mga gabunan! Kami ang pinakamalakas na aswang! At ang bilis ng kilos namin ay... Ang dandan! Nilukot mo! Tinukot ko ang puso mo! Gusto ko sanang pahirapan ka pa. Pero ito na ang pinakamabuti. Hindi ko pala nasabi sa'yo, Haring Mikael, kung gaano ka kabilis tumalon at magpalipat-lipat ng pwesto. May bilis din akong taglay. Bago ka pa kumurap, mabilis kong dinukot ang puso mo. Napatay mo ang aming hari! Oo! At isusunod na kita. Lahat ng gabunan ay tatapusin ko na! Huwag, Mara! Hindi na kailangan! Suko na kami! Hindi kami lalaban sa inyong prinsesa! Dapat kayong maubos! Hindi, prinsesa! Tama na! Bumalik na tayo sa ating kuta! Hindi kami lalaban sa inyong prinsesa! Kung gusto nyo, magpapaalipin kami sa inyo! Hindi ko kayo kailangan! Ilibing niyo ang inyong hari at huwag niyo na muling guguluhin ang lahi ng mga asbo! Pangako, hindi kami tutungtong sa inyong kuta! Lalayo kami! Lalayo kami sa lugar na ito! Hindi nagbago ang iyong anyo kahit lumiwanag at natapos na ang eklipse. Hindi ho, Lola Mila. Isa yun sa kapangyarihan ko. Ang manatiling aswang hanggat gusto ko. Wala nang kinalaman ng liwanag at dilim tungkol sa pagbabagong anyo ko. At sinabi mo ring mabilis kumilos ang hari ng mga gabunan? Opo, para siyang kidlat kong tumakbo at tumalon. Pero nung masugatan niya ako, nadiskubre ko rin kusang naghihilom ang mga sugat ko. Mabilis ho itong maghilom. At paano mo naman napatay ang hari ng gabunan? Dinukot ko ho ang puso niya. Kung ganon, mas mabilis ka sa kanya. Isa rin ho yan sa kakaiba kong kapangyarihan. At ang naturalesa mo, ang pagpatay tuwing ikaw ay mauuhaw sa dugo ng tao? Kaya ko pong pigilin sa ngayon tuwing mauuhaw ako. Hayop ang pinapatay ko, pero hindi ko ho alam kung hanggang kailan ko ito mapipigil. Nasa panganib ba kami ni Janine? Opo, Lola Mila. Hanggat bumibisita ako sa inyo, nasa panganib kayo. Ano ang ibig mong sabihin, Mara? Ito na ang huli kong pagbisita sa inyo. Bakit? Ayokong mapahamak kayo. Baka isang araw, hindi ko na mapigil ang naturalesa ko. Mapatay ko kayo at ang dugo niyo mismo inumin ko. Hindi ka man lang ba magpapaalam kay Janine?
Hindi na ho. Ang mga abo ng magulang ko, gusto ko itong iwan sa inyo bilang alaala na minsan, naging tao kami at nakisalamuha sa inyo. Mara, itinuring niyo rin ho akong apo. Minahal at pinortektahan. Pero ngayon, tuluyan na akong lalayo dahil mahal ko rin kayo. Isa na ho akong ganap na aswang at magiging mapanganib kung paulit-ulit ko pa rin kayong bibisitahin. Paalam, Mara. Paalam, Lola Mila. Sana hindi niyo ako makalimutan dahil hindi ko rin kayo kalilimutan. Mabilis siyang nagpalit anyo bilang napakalaking aso at tumakbo na mabilis palayo rito. Sana nga mapigil mong paghangad na pumatay ng tao. Isa ka ng ganap na aswang, Mara. Ito ang katuparan ng mga nakita ko noon sa pagtatawas na ginawa ko. Hindi ka talaga tao kundi isang makapangyarihang aswang!